demo. Okay? So, sabi ko nga ito yung pinakamatagal na demo sa balat ng lupa. Hindi. Sa balat ng GR ng caregiving. Okay? So ito yung pinakamatagal. Kasi because we are going to perform a complete bed bath. Okay, so ginagawa lang natin yung complete bed bath if the patient is bedridden or hindi po siya makakaalis ng bed. So dito lang talaga siya sa bed. Okay, so ginagawa lang natin dito sa sa bedridden na patient. Okay, pero syempre, kung ito ay nakakalakad o pwede siya pumunta ng CR, so of course you have to assess. Okay, so yun. Okay, so before we are going to perform a bed bath to a client, of course, syempre hindi natin dapat kalimutan, we have to gather all the things that we are going to use. We are gather all the things that we needed. Okay, and of course, hindi nawawala yung perform hand washing. Okay, and then after performing a bed bath, doon ka dapat magpe-perform ng occupied bed make. Bahala ka dyan, nandyan ka. O, tapos na po kami. Ayan. So after performing a bed bath, doon ka magpe-perform ng occupied bed making. Kasi syempre nagawa nyo na lahat yon para hindi mas mahaba sa oras. Kaya pinagawa ko na ng sabay yung occupied and then the unoccupied. Okay, so ano ba mga kailangan nating mga gamit sa ating bed bath? Of course, marami-rami ito. Okay, marami-rami ito. Kailangan, before you are going to perform bed bath, lahat ng gagamitin nandito sa mamainusan ko pag kulang. Oh, pero mamaya pag may kulang din ako minus. Paano yung pag sobra? Walang plus, syempre. Okay, so ano ba yung mga things that we are going to use? O like for example, we have a Tuwalya. towels, okay? Towels, mas importante ang towels, okay? So ilan yung gagamitin natin towel? Tatlo. Nabilang mo na, sige, tatlo. Oh, we have 3 towels. And of course, hindi nawawala si rubber sheet kasi nga sabi nga natin, this is to avoid any secretion or basta hindi po siya yung hindi tatagos po dun sa bed or sa mattress. And of course, a bath blanket, small towel, ano pa ba? Eto. So dito po sa atin hygiene kit, meron tayong hygiene kit dito. So kompleto naman yung hygiene kit natin. We have the shampoo, depende sa shampoo, kung may preferred ba na shampoo si patient, yun ang gagamitin natin. Baka mamaya allergy sa ibang shampoo. Okay, kung anong preferred na shampoo, kunyari. Okay, ano pa ba? We have the mouthwash, Cotton buds. Q-tips, brush, kasi kailangan natin brush. Kasi kung nag-shampooing tayo, kung babae ito, kailangan natin ng brush. Kailangan natin ng i-comb yung kanyang hair. Ano pa ba? Tongue depressor. Dapat may gauze ito sa dulo. Walang nakalagay. May ano ma? Gasa. Alam niyo ba yung goose, yung gasa? Yes, ma'am. Ayun. Wait lang, kukuha lang pala ako. Dapat meron itong goose pad or sige, maglalagay na lang ako ng kunyari. May gasa kami. Photo na lang. Kunyari ito ay gasa. Dapat meron siyang gasa sa dulo. Okay? Ginagamit po ito kung yung patient mo ay bedridden, hindi makapag-brush. Yes. Okay? So ito yung gagamitin natin. Tongue depressor. Dapat nakababad siya dito sa mouthwash. Dapat yung mouthwash ay 0% alcohol. Okay, so later ano ka na lang yan, i-mention. Okay, so ano pa ba? Ayun, yun sa ating kit. And of course, we have our bucket. And this is a kelipad. Ang kelipad po, dapat ay naka-inflate ito. O dahil sa wala po kaming pang-inflate, assume na inflated ito ha. May liban mo. Buli ka na ising sa baba. Maganda mo pag naka... Oo, dapat naka-inflate. Wala ka pang inflate.
Hanginan ko, ma'am. Hangin. O sige, o kung kaya mo hanginan to. Ba't dadala ko, mami, yung pang lobo ng Swimming pool. sabon? Pwede ba yun? Pwede mo. Kasi parang ano to, parang sa salbaldida ba yun? Pwede Ah, mo. ano nga yan, ma'am? Dapat may Oo. tinutusok pang ano, Pin, parang May Pin. pin ito. May pin. It should be inflated dapat. Okay? Ano pa ba? Of course, we are going to use a... Bed. So, dapat familiar din po tayo sa mga ginagamit. This is a urinal Sinari. container. Ito naman, pag kung lalaki yung patient mo, dito mo siya papaihiin. Pag babae naman, Bedpan. bedpan. Okay? Ano pa ba? And of course, we need an extra basin. And deeper. Deeper tabo. Deeper and tabo. Deeper tabo na po yun. Bakit kailangan natin ng extra basin? Kasi dito, may mga tubig yan. Okay? So, ito, this is for wash na water. And this is for the soap. And this is for the rinsing. Pang banlaw. Okay? This is for the wash, soap, and rinse. Okay? At bakit kailangan natin ng brush? Kasi kung madumi yung kuko ni patient, gagamit tayo ng pang-brush. Yan. Ano pa bang gagamitin natin? Mayroon pa. Okay, so yun. And of course, we are going to use a gloves. Kasi syempre, ang pinakamadumi na part ni patient is the perineal. Ito. Okay, so remember, di ba may sinulat akong 4 principles of bed Yes, bath. ma'am. So we have your Cleanliness. cephalocaldal, di ba? From head to foot yun, or head to toe. We have your from distal to proximal. Ibig sabihin, galing sa labas, papunta sa loob ang paglilinis. From farthest to nearest. Sabihin natin farthest to nearest kasi kailangan mong mag-umpisa sa Far side. far side. Kasi syempre, dahil ikaw ay contaminated, syempre madikit-dikit ka dito. O, kung ito yung unahin mo, tapos doon, dumikit ka na dito, o considered contaminated na yung patient mo. Kaya uunahin natin yung far side. Ano pa ba? Cleanest to dirtiest. Kasi ang pinaka-dirtiest is the perineal. Itong part na to. Ano bang lumalabas dito o lumalabas ihi? Baka tumaiba yung patient mo. So, yun yung pinaka-dirtiest. Kaya nga gagamit tayo ng gloves pagdating na sa perineal care. Okay. So, once that you already gathered all the materials that we are going to use, of course, we have to check the doctor's order. Ano ba yung doctor's order natin? Ano ba si patient? Baka mamaya, yung patient mo ay may condition, baka mamaya hindi siya pwedeng i-move, ganyan. Or baka mamaya ay si patient, pwede naman palang siyang i-move from the bed. Ganon. Ano pa ba? Or pwede namang si patient ay, kasi meron kasing room na dalawa yung patient, di ba, sa isang room. So, ang kailangan natin doon is we need a privacy for the patient. Okay, so check if the patient is, kung may kasama, dapat we have to draw the curtain. Okay, kung may kasama siyang kung may kasama siyang family, so pwede natin na paalam na we are going to perform a bed bath. So medyo siyempre kailangan ng privacy o kung kailangan natin na i-close. And then kung meron kang kasama, kung babae ito si patient mo, tapos yung caregiver ay lalaki ang magpapaligo, at least dapat may kasama si isang caregiver na babae. Babae dapat yung kasama niya. Kasi pwedeng mag-take advantage yung caregiver na lalaki. Ay. Sure. Lalo na kung maganda ang patient. Oo. Diba? Nirila lang pagkatao nito. Magbabaklala lang ako. Okay lang kung lalaki ito, tapos babae yung caregiver, okay lang. Diba? Unless Okay na lang lang kung yun. pogi. Parang hindi rin Pag Parang samantala, at least may kasama dapat. Kung Okay, so kamukha at least naman na dalawa Ate kayo. Jenny yung patient. Ha? Bakit hindi? Ang
Okay, so after checking the doctor's order, of course, we have to approach the patient. Sabi ko nga, kahit na bedridden po ito, kakausapin mo pa rin. Kasi nga si patient ay nakarinig naman, nakarinig at nakakaramdam po yun. Okay, so after that, magpapakilala ka. Hello ma'am, good morning. My name is Jana and I will be your caregiver for the day. Of course, you have to explain ano bang gagawin mo. I will going to perform a bed bath. Okay na po sa inyo, ma'am. Kung hindi mo siya sagot, okay lang. Kung sumagot siya, okay. Okay. So at least dapat nagpaalam ka. Okay? And of course, do not forget to Check the temperature. check the area. Baka mamaya sobrang lamig naman ng room. Okay? Dapat hindi lalamigin yung patient. Kung malakas yung AC, o kung pwede natin ibaba yung i-lower yung kanyang lamig, or kung patayin natin, patayin na lang natin kung baka lalamigin si patient. Okay, so after that, next is, we are going to position the patient on the slanting position. Dapat nakaslant si patient. Okay, ma'am, i-move ko po kayo sandali. I-move po natin siya ng pagganyan. Kasi dapat, yung head is dapat naka-edge dito sa Bed. bandang bed. Ay, sorry, buhala na siya. Purlis na. Dapat walang nai-expose, ha? Hubad, ma'am. Ha? Walang hubad. Oo. ang naggamit nito. And then we have to remove the pillow. Remove the pillow. And then we are going to place the rubber sheet. Ano nga ba yung purpose ni rubber sheet? Gamot na lang. Oh, kasi dahil we are going to perform a shampoo, mababasa yung part na to. Kaya kailangan natin Ma'am, ng rubber question. Ilang beses paliguan si patient? Everyday din po ba? Oh, depende. Depende. O, malay mo, every other day lang. Kasi kung bedridden ito, di mo naman pwede siguro paliguan ng araw-araw yan. Oo. So, depende sa doctor's order. Iba pinupunasan na ng wet wipes. Yung O, bed bath na kung wipes. sabihin niya lang, wag ka na mag-perform ng complete bed bath. Punas lang. Kipay lang, lilinisin. Oo. Yun lang ang lilinisin. Do not forget to mention the doctor's order. Okay. So, we get a towel. Dito, marami tayong towel na gagamitin. Kaya dapat aware ka kung saan mo ilalagay yung mga towel. Okay, so maglalagay tayo sa lieg. Towel dito. Hindi na makahinga. Kasi nakal. And then, towel dito sa chest. Do not forget the belly pad. Sabi ko nga, it should be inflatable. Nakaangat yung ulo niya. Pag naka-inflate ito, Nakaangat. oo, nakaangat yung ulo dyan. Medyo elevated pala Oo. siya. Dapat nakaangat yung ulo dyan. Tapos, itong dulo na to, dapat nakasama Nakasahod. dito sa basin. Okay. Para siyang Kasi pag nag-ano ka ng water, alulod. Ay, oo, tutulo lang siya dito. Yun nga, sa may lulod. basin. Alulod. And then, after that, towel sa eyes kasi baka malagyan ng water yung kanyang mata. And then, kahit wala po siyang tenga, assume natin na may tenga. Dapat maglalagay tayo ng Dalawang bola. cotton Cotton balls. balls sa tenga para hindi pasukin ng water. Okay, nalagay ko na. Kunyari. Bye! Hindi pa mo. Okay, sige. So, after that, we are going to use a comb. Susuklayin natin yung buhok ng patient. Kasi kung babae ito, kung mahaba ang buhok, edi syempre dahil sa 24 hours yung nakahiga, buhol-buhol yung buhok nun. Okay, so dapat suklayin muna natin, tatanggalin muna natin yung tangles. So, after removing the tangles, saka po tayo mag-re-rinse. Hawa ko ng isang kalde.
water. Yan. O, i-rinse natin yung buhok, i-wash muna natin yung buhok ni patient. Pag ganon, para yung water, hindi, kahit may towel yan sa mata, kailangan takpan pa rin natin ng ganito. Para hindi totally na maipupunta sa mata niya ng water. I-wash natin. After washing, yung preferred shampoo. And then, we have to lather the shampoo. Dapat medyo i-massage yung scalp. Ano ba yung purpose ng pagmamassage ng scalp? Parang promote Parang circulation. Circulation. Para may circulation of the blood sa kanyang scalp. And then, to remove the excess soap, ibabrush din natin ulit yan para matanggal yung excess soap. So, after removing an excess soap, i-rinse na po natin. Rinse. Okay, so after rinsing, automatic, remove the Kelly pad. And then, using this towel, ilagay natin sa ulo niya. Kasi ito yung ating tanggalin ko na ito. Kasi tapos na. Ito yung ating pang pat dry. Okay? Pang pat dry ito. Dahil kung babae na ito, sabi ko, pwede natin ibalot. Hirap magbalot. Ayun, ibabalot natin yung buhok ni patient. And then, dahil lalayas ako, kailangan, pag umalis ka dito, dapat always place the side rail. Kasi nandito siya sa edge eh. Kasi i-edge ko pa yan siya ulit. I-edge ko na pala. Dahil yan na yung posisyon niya, i-edge na natin si patient. And then, place the side rail. Dapat naka-fowler position sa patient. Kasi pag naglilinis ka na ng sa eyes na on the oral care, dapat naka-fowler position na sa patient. Okay? Kung kunyari si patient ay, let's assume na tuyo na yung hair niya, ilalatag po natin yung towel. So, bakit hindi ko pa rin tinatanggal yung rubber sheet? Kasi nga, hindi pa ako tapos sa head. Diba? Maglilinis pa ako ng tenga, mata, ilong, bibig, and the face pa. Kaya, meron pang ano dito, may basa pang ano. Kaya hindi pa siya pwedeng tanggalin yung rubber sheet. So, ibaba ko lang po yung side rails. And then, magi-start tayo sa ears. Nagamit ba tayo ng ng ganito? Yes. No. Ay, Okay. So dito, pwede ka namang gumamit na ng gloves. Pwede din namang hindi. Or kung gusto mong gumamit ng gloves, kung dito nasa pa rin yan. Kasi sabi ko nga, kung pwede dito gumamit. Kasi ears, eyes, nose, and mouth is already may lumalabas na dyan na dumi, di ba? Because yung mga butas dito this is already a mucosa lining. So, may mga lumalabas na dumi dyan. Okay? So, it's up to you if you want to use na gloves. Mag-gloves ka na dito or before you are going to perform the perennial. Okay. So, yun. So, yung gagawin natin to clean the ears pala. Sa tenga na. Sa tenga is we are going to use cotton balls. Hindi po tayo gagamit ng Q-tip. Okay? So, yun. Sabi nga natin, from far side muna tayo. Far side ng ear. Okay? So, paglilinis from outer pinna, outer kasi ito. Outer pinna, discard. So, every stroke, i-discard po natin, hindi pa balik-balik. Okay? Start from the outer pinna, discard, to inner pinna, discard. Sa near part naman tayo, from outer pinna, discard, to inner pinna, discard. Pag sa mata naman,
from inner canthus to outer canthus, discard. So dito, depende kung gaano din kadumi yung mata ni patient. Ma'am, ano yung cotton? Basa po or Medyo konting basa. yes. ng tubig lang? Oo. Yes. Medyo konting basa. So, depende kung gaano kadumi. Okay, so every stroke, discard. From inner canthus to outer canthus, discard. Inner canthus to outer canthus, discard. Sa nose naman tayo. Dito tayo. hindi pa buta ka ng buhol. Hindi. Mata yun eh. Sabi ko kaya sa'yo. So, gagamit tayo ng Q-tip. Okay? So, from far side, discard. Discard. Oo. So, dito tayo gagamit ng Q-tip. Ano yun, ma'am? Hindi siya pwedeng Ear, Eh, eyes. kung depende din. O, kung madumi ito, discard mo na. Tapos, o kung gamit ito, tapos ito. I-discard mo na. O. Depende kung Depende sa dumi. Depende. Discard. Depende kung munggiton. Discard. Okay? Ayan. Okay, sa mouth na tayo. Okay, so pag sa oral care na tayo, medyo isa-side natin ang constipation. Isa-side natin yung ulo. Para di malunok, ma'am. Hindi malunok yung lawan. Ito nga constipation ay hindi naman comatose, pero hindi pa rin siya makakaalis sa bed. Kung nakaka-tolerate siya ng brush, pagbabrush ng teeth. Kung di ba tiring nga, brush, ma'am, hindi pwede. Pwede naman kung Battery? kung kaya ng patient, pwede mo namang Di battery. gamitin. Kala ko battery. Oo. Kung makakatolerate niya, kung kaya niya, pero kung hindi nga, dahil ikaw magbabrush para sa kanya. Flash Okay. yung paglabat. So dapat, dahil kidney basin ito, sakto lang tong yung shape nito, sakto sa shape ng mukha. Yan. So, kung makakatolerate naman si patient mag-brush, siya ang magbabrush. Pero kung hindi, pero siya ay conscious, so ikaw magbabrush para sa kanya. Okay, so you have to brush the tongue, side of the teeth, taas, baba. So, ganon. And then, pag nag-spit siya, kung hindi siya masyadong makapag-spit, wala yung asepto syringe, pwede kang mag-use ng asepto syringe para parang i-gargle niya. Asepto syringe. Ano dito? Saan yung asepto? Ano siya? Parang Malaking ganun. ganon. Injection. Oo. Parang malaking injection. Tapos igaganon mo siya. Pero may laman yung Di-pump water. siya, ma'am, di-pump? Parang ipapump mo siya. Ayun. Para siya na yung mag-gargle. Iluluwa niya lang dito. Pero siyang ganon. Ginagamit din yan sa NGT. Diba? Oo. Yan. So, asepto syringe. Okay. So, sabi nga natin, paano kung naman si patient ay comatose, hindi siya makapag-toothbrush, wala siyang alam. Okay. So, you are going to use a tongue depressor with a goose sa dulo. Dapat wag siya masyadong naka-soak sa mouthwash. Nabasang-basa talaga, tapos ilalagay mo dun sa bunganga ng patient mo. Kahang. Oo. Ayun. So, pwede kasing mag-cause ng dryness sa loob ng mouth or pwede din dito sa lips. Kasi, although kahit na alcohol-free ito, pwedeng magkaroon ng dryness pa rin sa mouth. Okay? So, wag po masyadong nakasoak. Okay, so yun. Kung ano ito, kung comatose, you have to clean the tongue ulit, yung gilid ng dito yung sublingual, yung gilid. And then, yung teeth, ayaw na. Yung teeth, yan. And then, yung tongue. And then, after that, ayusin natin si patient. Kasi sa face na tayo. So, yun yung oral care. Pag sa face naman, we are going to use a small towel. Dapat nakamit siyang ganon, mitten. And then, we are going to use a 3 basins. Ayan. So, yung 3 basin natin, sabi ko nga, meron siyang wash, soap, and rinse.
Okay, so tandaan sa sa bed bath, kung meron tayong 4 principles, meron din tayong sequence ng bed bath. Okay, ano yung sequence? Yung wash, soak, rinse, pat dry. Okay, so yun yung sequence. Okay, so iwawash natin yung face ni patient. Okay, so start from the forehead. Ayan, pwede mong gamitin yung foreside ng towel na to. Wash, 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 wash. Soap, 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 soap. O, rinse. So, depende ito ha. O, pag gusto mong wash, o gusto mong ganyan, o wash mo ulit. O, depende ito kung gaano kadumi. Depende rin kung gusto mong sabunan ng sabunan yung ano niya. So, depende. Ha. Kaya inisa-isa ko lang kasi masyadong mahaba ito. So, hindi na nakatakip yung mata niya, ma'am. Kahit hindi na, kasi Delete mo. ano lang naman. Dilat lang daw siya. O, ganon. Again, wash, 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 wash. Soap, 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 soap. Rinse, 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 rinse. So, hindi pa ako nagpa-pat dry. Mamaya na. Okay. So, tapos na tayo sa forehead. Let's go to the face. O, wash ulit. From, dito tayo magsa-start sa my nose bridge. S-stroke. Ano S-stroke? Parang pa-S. Okay? Start from the bridge of the nose, papunta dito sa my cheeks, papunta dito sa my chin, tapos pababa sa may leeg, tapos papunta dun sa ilalim ng leeg, papunta dun sa may ilalim ng tenga. Parang pag ganon. Inikot na. Yan, parang umikot ka. Hindi papalitan yung face towel. So, diretso lang ma'am na gano'n. Isang ganon. O, wash. O, kung gusto mo wash ulit. O, soap. Kung gusto mo patay oras, mag-ganyan ako lang ng Hanggang duty. Patay oras. Oo. Buong duty. Buong duty mo, ganon. Nagpinaligo ka na lang isang tao. Pag out mo, saka ako natapos. Oo. 8 hours ka na pala nagpapaligo sa patient mo. Ganon. So, yun, depende din yan. Okay? So, wash, soap, o rinse. Same din sa kabila. Wash, soap, rinse. Kasi umiikot naman yan. Okay, so after that, sa face, tabi muna natin to. Pat dry. Okay, so pat dry na siya. Sabi ko nga ulit, depende kung gaano kadumi, palit-palitan nyo pa rin yung water ninyo. Okay, so dahil sa ginamit ko na dito, ganun yung tubig pa rin yung gagamitin ko sa buong katawan. Hindi, syempre palit-palitan yung water. Pati face towel, magpalitan mo. Hindi. Pwede din namang ito pa rin. Okay? So, after that, because I'm done na sa head part, pwede na po nating tanggalin yung mga towels na to. And then, we can remove na rin the rubber sheet. And then, pwede na rin nating itaas yung side para ibalik sa supine position si patient. Ulo pa lang doon. Ulo pa lang yon. Kung gusto mong ibalik yung unan niya muna, pwede din naman. Pwede din naman hindi mo siya ibabalik. Ulo pa lang, 30 minutes na. Ayan. Ilang minuto na ba? 30 Ulo pa 30 lang, ma'am. minutes na. Okay. So, yun. So, dahil tapos na tayo sa head, dito na po tayo sa body Body. part na tayo. Okay, sige. Magpapalit na po tayo dito ng bath blanket. This is a bath blanket. Sakit sa likod. Magpapalit tayo ng bath blanket and then we have to remove the old linen. Dapat walang nai-expose. Have to remove the old linen.
After removing the old linen, remove the gown ni patient. Pasayag muna natin siya kasi taligatan. Ang ganda naman dito sa video ba? Nawala na. Hindi pala nakatali. Okay. Nakita na. Hindi naman na pala nakatali. Okay, so remove. May na-expose. Meron ma'am. Wala. Yung ulo. Ulo! Siyempre, wag yung body. Okay, so after removing the gown, gusto mo na, parang mahuhulog na siya. So after removing it, we are going to clean the forearm. So ang gagawin mo, every time po kayo na maglilinis sa body, dapat laging merong towel na nakalagay. Okay, so you have to expose lang muna yung part na lilinisin mo. Huwag mong i-expose lahat. Okay. Dahil ito munang lilinisin ko, maglalagay ako ng towel sa ibaba. May na-expose, ito lang. Oh. We need again the 3 basin. Kahit wala ng rubber sheet yan lang. Wala, kahit wala ng rubber sheet dyan. Dahil kung sobrang madumi yung kuko ni patient, we need to brush it. So, optional lang po yung brush, ma'am, no? Sa kuko muna. Pinakauna. Pero dito, gagamit tayo ng brush. Okay? So we have to brush it. Wash, soap, rinse. Okay? Hindi ko na masyadong basta wash, soap, rinse. After brushing that, use a towel ulit. Sabi nga natin, we have to start from the distal to proximal. Di ba? Dito ako nag-start. So after that, dahil tapos na tong part na to, start tayo from the wrist. Wash. Dapat every side po ng arm. Parang 4 corners. Ganyan. So, wash. Soap. Rinse. Mamaya na tayo magpa-pat dry. Pagkatapos dito. Start ulit dito sa elbow papunta sa axillary. Wash. Dapat medyo may kunting hagod dito. Yung parang, pero hindi naman masyado parang binalatan mo na yung pagkahagod. Yung tamang hagod lang. Para to promote circulation pa rin. Okay? So, bakit inaas ko ito? Para to promote circulation. Dapat elevate mo yung kamay ng konti. So, start from the antecubital fossa. That is, start from the elbow. Wash. Soap. Rinse. Dapat hanggang doon din sa may axillary. Okay, tago muna natin. Pat dry. Next, tago ito. Tanggal natin yung towel. Punta na naman tayo sa kabilang side. Sa near side ng kamay. Dito pa lang, nagpapawisan na ako. Ha? Brush. Wash, soap, rinse. Wash, soap, rinse. Wash, soap, rinse. Pwede ma'am bukas, gano'n na, ay sa RD, gano'n lang din po gagawin. Okay lang. Wash, soap, rinse lang. Basta i-explain nyo na itong ginamit. Ano ba yan? Naubo ako. Okay? Wash, soap, rinse. Pat dry. After na sa kamay, remove this. Sa chest naman tayo. So we have to place a towel sa chest. And then, ibaba lang natin yung back blanket. Hanggang sa may waist lang. May na-expose? Wala.
Wala. Pero, papakita ko nyo yung expose ko to. Oh, pero, dito, no need to expose. Kasi dudukutin mo lang yung paglinis. Ganyan. Pero ako papakita ko. Okay? So, kung ito ay babae, of course, we have to start dito sa gilid. Diba? O, wash, soap, rinse. Siyempre, ganun pa rin yan. Okay? So, dahil babae ito, dahil may, may dede. May dede daw. Igaganon mo na yung niya, yung breast. And then, follow the contour of the breast. Iaangat, ma'am. Ayun, para makuha May yung libag. nag-question nga, paano yan kung sobrang lawlaw o hanggang dito? Sampay. Isasampay mo na. Kasi yun yung maasim man pag napapawisan. Oo, kasi Tama. nga dapat nga malilinis yung ilalim yung contour. So yun nga, sabi ko nga, kung ganun siya, igaganon mo nga yung breast. Kung nakasampay yung ganyan, igaganon mo siya. Para Huwag mo siyang hawakan ng ganyan. Iba na yan, iba na. Parang nilamas na yung Oo. pwede. Kung ito yung breast, nakalaylay ng ganon, igaganon mo lang ng kamay mo. Baliktad. Kung ito yan, igaganon ng kamay mo. Parang igaganon mo lang. Ma'am, siya. kailangan pa Angat rin mo po lang mag-approach sa patient po. Pag kunyari, angat po yung boobs, yung Wow, ano. pwede. Yes, pwede din naman. Pero noong una, nagpaalam ka na magpe-perform ka na. So, okay na po yun, ma'am. Ano yan na yun? Kaya sabi ko nga, kung babae yung patient at lalaki yung caregiver na magpapaligo, dapat may kasamang babae na caregiver. Yan. So yun, igaganon mo lang breast, then follow the contour of the breast. Ma'am, may Wash mo natawag. yan. Mamaya ka na, ma'am. Busy pa kami. Wait lang. Okay, so yun, follow the contour of the breast, wash, soap, rinse. O, same din dito sa nurse side. O, wash, soap, rinse, and then wash, soap, rinse. Sa gilid yun. Oo, sa gilid. Pat dry. Pero kung ito ay ginanon ko lang, hindi ko siya binuksan. Okay, dahil pinaganon ko nga para makita kung paano siya linisin. Pero ito talaga naka-close yan, hindi dapat na i-expose. So sa RD namin, Sa ma'am, RD. kailangan naka-close po. Oo, i-close nyo na lang. Pero alam niyo na kung paano nyo siyang linisin dito. Okay? So after that, pat dry. Ang pag-pat dry, ganyan ha. Kaya nga ito yung purpose, hindi pat dry na ganon. Sa Romel, pat dry na ganyan ha. Anong binibigyo? Pat dry na ganyan, iwasan ito. Ilagay. Nagets na? Yes, ma'am. Pat dry. Okay, so after that, tanggalin natin ito. Dapat wala. May na-expose? Wala. Okay, sa likod na tayo. Katapos ng front, back na tayo. Ganito kapagod magpaligo ng patient. Oo, dapat may kasama kang Okay kung expose payat. lang ka ba? Okay kung payat, pero kung tambok-tambok, hindi ba kaya? Of course, do not forget to place again the towel. Nakita yung buntot. Patay buntot. Pag walang towel, minus. Minus 10. Minus na daw. Kataas yun. Okay, so again, sequence of bed bath, wash, So, soap. Start ka syempre sa baba. Wash. Ay, soap na. So, rinse. Kung kailangan lilinisin yung part dito ng buttocks, wash, soap, rinse. Pat dry. Dahil nakaside na po siya, ilalagay na natin yung new gown. Bago ito ha, bago. Kunyari, bagong kuha kong love gown. Ilalagay na natin yung love gown. Ito lang mahirap sa love gown na to. Isa lang yata. Pangit.
Tinapon na ni patient yung tubig. Hirap naman ang patient ng balik-balik. Pag sa ulo lang. Madali lang daw. Pag sa ulo lang. Depende sa klase ng gown ito ha. Kasi ang gown Mahirap na ito, yan, ma'am, isuot. Kaya nga eh. Mas maganda pa nga yung ano eh. Pangit talaga ng gown na. Dito kayo mahihirapan pag nagpasok. Hindi ba pwedeng magdala ng lab gown, ma'am? Ay, lab gown. Doon ng ano ganyan, hospital gown. Gusto niya eyelid. Gusto niya Okay, eyelid. Norte ni Corazon, no? Gusto niya eyelid. Ito na itali sa likod. Kunyari natali ko na. Okay, so next. Nagpawisan ako dun. Expose the Ay, sorry. leg part. Okay, itaas muna natin yung gown. Okay, so expose the far side of the leg. Place a towel underneath. Dapat naka-flex yung paa. Ganyan. Kita ng pepe, ma'am. Do not expose. Brush. Wash, soap, rinse. Sabi ko nga, start dito, wash, dapat ang hagod pataas pag ganyan. Diba? Kasi papuntahin mo yung dumi dito sa part na to. Kasi dun yung pinaka-dirtiest eh. Okay, so ganon. Pataas dapat yung paglinis. Pagkatapos dito naman tayo sa may patila papuntang inguinal. Wash, soap, rinse. Hanggang doon sa may inguinal. Pat dry. Remove the towel. Cover. Close mo na naman ito. And then expose mo naman yung other part. Sa near part naman tayo. Naka-flex ulit yung paa. Place a towel underneath. Brush. Wash. Soap. Rinse. Yan siya trabaho. And then, wash ulit. Start here. Wash. Soap. Basta lahat ng side na yan. Rinse. Wash. Soap. Rinse. O, hanggang inguinal din ulit yun. Okay, so after that, pat dry. Nakailang oras na tayo? 45. 45. O, 45 minutes na. Remove the towel. Close mo to. 1 hour nga. O, 1 hour na. Diba? Sa part na tayo ng inguinal part. So, yun. So, dahil na ito yung pinaka-dirtiest part, sabi ko nga, we have to don a gloves. Okay? So, nag-don na ako ng gloves. Hindi, ito na pala. Magdo-don na. Magdo-don ako ng gloves. Ito. And then, expose the leg part. Itaas lang natin yung damit. Dahil yung part na to ay may secretion. So, we have to place a rubber sheet. So, because babae ito, naka-dorsal content. Naka-hyperextend yung legs. So, we have to place a rubber sheet. Ma'am, para makita konti, sandali. And then, we have to offer a, dahil babae nga po ito, sabi ko, paihiin natin si patient. So, we have to offer Bed pad. a bed pad.
Ma'am, iihilid ba kayo? Basta ihihin natin sa patient. Kung iihi na siya, okay. So, kung tapos na siya umihi, hanggang dyan na lang siya. Nung konting sirit talaga. Pinasirit niya mo. O, di bala siya. O, at least meron tayong rubber sheet. Kung sumirit Hindi na na yun. po tatanggalin yung May bedpan, ma'am. diaper, ma'am. Ha? Hindi na po O, tatanggalin. wag muna nating tanggalin yung bedpan kasi magpe-perform tayo ng female genitals, Towel, female ma'am, genital wala. care. Towel. Wala ng towel. PH care. Wipes. Okay. So, yon. So, dahil ito ay babae nga, aray ko. Hindi natin pwedeng hawakan ng kamay natin ang paglinis. Okay? Natatawa to. Gagamit mo tayo ng corset. Okay? Corset with a cotton. Oo. So, yung cotton po na ito, it's either meron po yung, kung meron siyang ginagamit na pang feminine wash, yan. So, ito yung gagamitin natin dito sa cotton. Okay, so yun. So, sa paglilinis ng female genital, tubig lang. pwede din naman. Pero hindi Okay? nalalagyan ng soap. Baka mahapdian. Okay, so yun. Basta kung merong preferred na or depende sa doctor's order kung anong pinagamit dyan. Okay? So yun, kung assume nga tayo, feminine wash. Ayun. So ito may feminine wash. Okay, so we have to spread ito ba yung sa atin? O yun. So medyo gaganuhin natin ng konti. Okay. Oo. Kaya lang naman, syempre, dito part na to, may nakatago din dyan na dumi. Di ba? So yun. Mga tawag dun. Naka-B-shape pa. Naka V-shape. Parang igagano natin, spread natin ng konti. Angat konti, ma'am. Okay? So, we are going to start from a labia majora. So, ang labia majora ito. Yung pisngi. Oo, yung pisngi. Okay? So, this is a labia majora. So, Singit, ma'am. each stroke, we have to discard it. Kaya nga, pinaiwan ko yung yun ang bedpan purpose kasi niya. dito ko siya itatapon. Okay? So, each stroke po is discard. Hindi discharge, ha? Discard. Okay, again, start from the labia majora, discard. Sa kabilang side, labia majora, discard. Dito, ito yung tinatawag na labia minora naman. Ito. Yung ano nang... Ito, yung isang paganyan. Buntot ng Okay. isda mo. Ha? Anong buntot ng isda? Kasi yung fluff na yan, di ba may nakatago Yes, dyan na ma'am. dumi. So yon labia minora yan, discard. Labia minora, discard. Okay, so 7 strokes. So 7 times mong gagawin yon. Okay, so yun. Pero inisa-isa ko lang kasi sobrang nang mahaba. Okay, labia majora, discard. Labia majora, discard. Labia minora, discard. Labia minora, discard. Clitoris. From clitoris going to urethra. Ito yung urethra, yung butas, ito yung dinadaanan ng ihi. Ito yung butas na to, vagina, dito dumadaan si Junjun. Oo. Dito dumadaan si Junjun. Tsaka si Junjun Junior. Tatlong butas. Yan. Jenny Rose, tatlong butas. Yan. Clitoris, urethra, orifice, vagina, discard, and then anus, discard. Bali ma'am dun sa tatlong butas, isang ano lang po. Oo. Isang cotton Oo. lang. Pero hindi ko na siya pinabalik-balik. Oo. Pero every stroke yon, pero 7 times mo siyang discard ka lang. Okay na? Okay, so again, labia majora, discard, labia majora, discard, labia minora, discard, labia minora, discard, clitoris, urethra to vagina, discard, anus, discard. So 7 times mong ulit-ulitin yon. Depende rin sa Isang dumi. bulak lang yun, ma'am. Ma'am, May sa iba? RD, Di ba nag-discard na ako? Oo nga pala. Oo. Ma'am, sa Every RD po, stroke. 7 times po namin ulitin sa Hindi na. I-mention mo lang sa akin. I-mention mo na lang na 7 Bigosan mo to. 7 strokes. Okay? So, yon. Hindi 7 times, ma'am. 7 strokes. Oo, basta 7 strokes mo siyang Ayun. uulitin. It's all 7 times. 1, 2. 7 strokes. Strokes lang. Oo. From majora, minora, clitoris, Sabi niya. or urethra. Okay, so paano naman kung yung patient mo ay may catheter?
Okay, yung catheter, so yan sa may urethra yan nilalagay kasi dyan yung ihi. Sakit. Parang dito nanganak. Hindi ka ba nanganak? Ano ka nakateter? Nanganak Kaya wala ko Ay, hindi siya nakateter. Ako kasi nakateter kasi ako. Ako nakakateter. Masakit yun, ma'am. Masakit. Sobra. Okay, so paano naman kung may catheter yung patient mo? Okay, so we are going, paano mo siya lilinisin? nag-normal ako. Kung may catheter si patient, you have to use a cotton balls na may betadine. Okay? So, start from the, hawak ka lang dito. Ang paglinis nito, kung gaano kahaba, doon kay kahaba. Hindi naman po. Kahit hanggang dito ka lang maglinis. Okay? You have to start from the point of insertion. Ibig sabihin, start ka dito maglilinis. Yan, point of insertion, paikutan mo lang yan. Discard. Pero may betadine ito ha. Okay, so depende rin kung how many times mo yan lilinisin dyan. O ilang ulit mo siyang lilinisin. Pero each of the is you have to discard the cotton. Okay, so after that, linisin mo rin yung tube. With betadine din ito. Discard. 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 So, dahil malagkit po yung betadine, you have to rinse it with a saline solution or warm water. Okay? Ayun. Same lang din. Kasi malagkit nga yun, rinse it with saline water or warm water. Start from the point of insertion ulit. Paikutan mo lang din yan. Discard. Discard. Tsaka din dito sa tube. So, every stroke, discard lang yan. Kasi syempre dito, hirapan naman siguro ng microorganism na pumunta dito. Gagapang. So, dito, nalinis mo na. So, hindi na siguro gagapang yan ng ganun kalayo yung microorganism. So, at least dito, malinis na siya. Okay? So, yan. So, that is for the female genitals. Paano naman kung lalaki? Remove the bedpan. Ang lalaki ay position. Close na natin ito. Si Manay. Si Manoy naman tayo. Tatawa kayo. Anong tawel yan, ma'am? Ha? Wala na pang tawel. Wala nang tawel. Okay, so yan. Okay, so yan ang lalaki. So, offer naman si lalaki ng Uniral. Baka gusto umihi. Sir, you want to urinate? Urinal container. So, dapat isasahod natin sa urinal container. So, after that, kung umihi na siya, discard the ihi doon po sa CR. Okay, so after na nag-urinate na si patient, okay, so maglilinis naman tayo ng genitals ni sir. Okay, so paano ang hawak? Hindi ka naman pwede maghawak ng gano'n. Kasi mainit ang palad o pwedeng mag-stimulate ng baka biglang tumigas. Okay, so dapat hindi po natin nahahawakan ng ganyan. Dapat ang hawak lang po is scissor hold lang. Okay, so ganyan lang po yung paghawak. So we have to start from the butas. Okay? Ayun. So start here. Ang paglinis din yan, ikutan lang po ito, discard. So actually ito ay penis glands ito. Itong part na to, yung ulo. Okay, so after the butas, discard. And then the penis glands, each stroke din yan, sabi ko, you have to discard. 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 And then, edge of the penis glands. Pag ganun mo, discard. Discard. Paano yan, ma'am, kung hindi tuli? O, di ba? Hindi mo makikita yung ulo. So, you have to retract it. I-retract mo siya. Kasi may dumi dyan sa may Yes po. Kasi kung di mo siya i-retract, nandun sa balat yung dumi. So, dapat i-retract mo siya, ilalabas mo yung ulo. Ang baho naman. Wala tuli. Mabaho talaga. Kaya nga, kung yung tuli, kung hindi nga siya tuli, so dapat i-retract mo yung... Yun ba? Paulit-ulit na lang. Ayun. So, ganon. I-retract po natin. Then, linis. Okay? So, each stroke, you have to discard the cotton. And then, kung tapos na tayo dito sa edge,
sa shaft naman tayo itong body of the penis. Okay? So, yan. So, discard, discard, discard. So, basta ikutan lang natin to. So, bali, Each 4 na stroke. photo nang nagagamit mo. Oo. So, yun. Each stroke, discard. After that, scrotum, ito yung itlog. O, scrotum po ang tawag dyan, ha? Scrotum ito, ayan. Iangat po yan, ma'am. Kung line na, syempre angat mo. Kasi syempre hindi mo malilinisan kung nakaganon lang. Okay, so basta, ayun, discard, discard, discard. So, depende kung gaano din ang kadumi. Okay, so yon. And then, anus, discard. Paano naman kung may catheter? Same lang din naman sa babae. Lagyan lang po ng catheter ito. Ayaw mag-shoot. Ayan. So, start ulit with betadine na naman ito ulit siya. Start from the point of insertion. Discard, discard, discard. Tapos, each side ng catheter. And then, rinse it with the warm water or saline Sabay yun solution. yung nakaihi. So, start ulit dito. Discard, discard, discard. Okay, so after that, tanggalin ko na to. So, after performing the perennial care, remove the gloves. Doffing the gloves na. Remove it. And then, ayusin na lang natin po yung pasyente. Kung kailangan nyo mag-diaper, perform na rin ng diaper. Pero kung ayaw mag-diaper, sige. Remove the rubber sheet. And then, so after that, di ba, perform the occupied bed making. Okay, so after performing an occupied bed making, kung gusto niyang magpa-massage, o back massage natin. Kailangan Ay, prone. nasa edge na nga. Prone. Ligo muna para bago tayo. Fresh. Saka siya na lang, no? I-prone na natin si patient. O kung gusto niya magpa-back massage, o perform a back massage. O tanggalin lang natin to. Kung gusto niya ng effleurage, petrasage, tapotment, Kahit bukas ako magising. and kneading. Not. Ano ulit? O, back massage, effleurage, tapotment, petrasage, kneading. Yan. Okay? So, yun. Kung tapos ka na nag-perform ng back massage, kung ayaw naman magpa-back massage ng patient, okay lang din naman. Okay? So, after performing that, Yosi daw sa labas. ayun. After performing bed bath, of course, you have to ask na the patient kung, Mami, nararamdaman po ba? Kasi Nalalamig ako. nagreklamo ba siya? Nilamig po ba kayo? Nalalamig na siya. May naramdaman po ba? O, dahil hindi naman siya nagsalita, Hindi mo nakamit. check mo yung ano, baka mamaya is nagkaroon siya ng allergy while performing a bed bath. Diba? Kung nakapagsalita siya, sabi niya, ay, Ito na yung nahindo po bagong ako. top Okay, sheet sige. niya. Document it. Okay, so ano yung ginawa mong procedure? Documented it. Okay, so after that, do not forget the side drills and then perform aftercare. Okay, yan po, hindi na para yan kay panagaling. Ito. Di ba sabi ko nga, mag-perform ka nga ng Bagong top sheet mo. occupied bed making. So, mapapagod na. Hindi na namin gagawin yan, ma'am. Hindi na, kasi Ganyan na lang. nag-occupied. So, magiging ganyan na lang siya. Okay, so yon. And then, Saktong 1 hour kailangan talaga. dadalhin sa laundry. Okay, laundry. Saktong 1 hour Sabi ko talaga. nga, document and then perform. Sa'yo. aftercare. Okay, so any Bilisan mo na lang. questions sa bed bath? Nakailang oras na tayo? 1 hour. 1 hour. Sakto. Madali lang pala, ma'am, mag-drop.